Sa loob ng 3 taon, si Ryoma ay namuhay ng mag-isa, walang kasama at halos hiwalay sa mundo. Nakapagpaamo siya ng mahigit 1,000 slime at sa paglipas ng panahon ay nag-evolve ang mga ito sa mga bihirang uri na may malalakas na kakayahan. May ilang naging cleaner slimes na tumutulong sa paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng bahay. Ang iba naman ay naging scavenger slimes na kumakain ng kanyang basura. Dahil dito, naging tahimik at maayos ang kanyang pamumuhay. Akala ni Ryoma ay magpapatuloy ang ganitong kapayapang buhay. Hanggang sa isang araw ay may nakita siyang grupo ng mga sundalo na pilit inililigtas ang kanilang kasamang malapit ng mamatay. Nang lumapit si Ryoma upang tumulong, muntik na siyang patayin ng mga sundalo dahil inakala nilang isa siyang banta. Sinubukan niyang sabihin na may dala siyang gamot para sa kanilang kasama, ngunit dahil matagal siyang walang nakausap, hirap siyang makabuo ng maayos na salita. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpa siya ang mga sundalo na pagkatiwalaan siya. Ibinigay nila ang gamot sa kanilang sugatang kasama. At agad itong nagkamalay. Dahil gama ng pakiramdam ng grupo, inimbitahan sila ni Ryoma sa kanyang tahanan upang doon muna makapagpahinga ang sugatan. Habang papalapit sila, nakita nila ang napakaraming slime at agad silang naghanda sa pag-atake. Ipinaliwanag ni Ryoma na ang mga ito ay kanyang mga familiar, kaya umatras ang mga sundalo at nagpatuloy sa pagsama sa kanya. Pagdating sa gilid ng bangin, inactivate ni Ryoma ang kanyang magic sigil at lumitaw ang isang lihim na pasukan papunta sa kanyang tahanan. Pinahiga niya ang sugatang sundalo sa sarili niyang kama upang makapagpahinga. Habang tinitingnan ng mga sundalo ang loob ng bahay, napansin ng isa sa kanila na sapat lamang ang mga kasangkapan para sa isang tao. Nang bumalik si Ryoma na may dala pang gamot, nagtaka sila kung paano nabubuhay ng mag-isa ang isang batang tulad niya sa loob ng mahiwagang kagubatan. Nagpakilala ang kanilang pinuno bilang si Duke Reinhardt at nagpasalamat kay Ryoma sa pagliligtas sa kanyang kaibigan na nasaksak ng mga bandido. Nagtaka rin siya kung saan natutunan ni Ryoma ang paggawa ng mga mahiwagang healing potion. Sinabi ni Ryoma na natutunan niya ito mula sa kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang mga ito. Mula noon, namuhay na siya ng mag-isa dahil walang taga-nayon ang tumatanggap sa isang dayuhan sa kanilang nayon. Naawa sa kanyang kalagayan, naglabas ang isa sa mga sundalo ng isang mahiwagang kristal na bola na kayang ipakita kung kriminal ba ang isang tao at ibunyag ang kanyang mga nakatagong kakayahan. Nang hawakan ni Ryoma ang bola, nakita ng mage na hindi siya kriminal. Gayunpaman, sinabi nitong wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban at mas mahina pa kaysa sa isang karaniwang babae. Habang naghahanda si Ryoma ng pagkain para sa kanila, ipinakita ng mage ang kristal na bola sa iba pang mga sundalo. Nagulat sila nang makita na isa sa kanyang napakalalakas na kakayahan ng mental pain resistance at nakamaximize pa ito. Dahil dito, naisip nilang maaaring napakahirap ng naging buhay ni Ryoma. Hindi nagtagal, naghanda na ang mga lalaki na bumalik sa kanilang lungsod. Ngunit habang papalayo sila, nakaramdam si Ryoma ng kirot sa kanyang dibdib matapos magsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng mga lolo't lola. 3 taon na ang nakalipas, isa lamang siyang pangit, kulang sa sahod, at labis na pinagtatrabahong salaryman hanggang sa inatake siya sa puso at napunta sa isang heavenly realm. Nang tanungin siya ng mga Diyos kung galit ba siya sa nangyari, sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang araw na matatapos din ang kanyang pagdurusa. Araw-araw noon, nagtatrabaho siya sa isang mapang-abusong kumpanya, walang tigil ang overtime, walang bayad ang dagdag na oras, at halos wala siyang pahinga. Iniisip niya kung sino ang mga Diyos na iyon at kung bakit siya binigyan ng panibagong pagkakataon. Sinabi sa kanya ng isang Diyos na siya ang God of Creation, kasama si Lulutia, ang Diyosa ng pag-ibig, at si Kufo, ang Diyos ng buhay. Dahil dito, napaisip si Ryoma kung napunta ba siya sa loob ng isang isekai anime. Ipinaliwanag ng mga Diyos na tinapos nila ang dati niyang miserableng buhay at binigyan siya ng panibagong pagkakataon sa ibang mundo. Ngunit nagtaka si Ryoma kung patas ba yon. Ang kanyang mukha ay made forma lamang dahil minsan ay hinampos siya ng kanyang boss ng daan-daang bote sa ulo. At sa loob ng 20 taon ay tiniis niya ang sakit na dulot ng kanyang mapang-abusong ama upang matulungan ang kanyang ina, ngunit nawala rin ang lahat sa isang iglap. Sinabi ng God of Creation na ipapanganak siyang muli bilang isang bata. Bilang kapalit, nagpa siya ang mga Diyos na kumuha ng bahagi ng mahiwagang kapangyarihan ng daigdig at ilagay ito sa kanyang katawan bago siya ipadala sa ibang mundo. Bago siya umalis, pinapirma siya ng mga Diyos sa isang kasunduan at saka binuksan ang tarangkahan patungo sa bagong mundo. Hindi nagtagal, muli siyang isinilang sa kanyang bagong katawan at nakita ang Book of Knowledge na iniwan ng mga Diyos para sa kanya. Sa huling pahina ng aklat, nakalista ang mga maalamat na kakayahang ipinagkaloob sa kanya. Sinubukan niya agad ang isa sa mga ito sa isang puno at sa isang galaw lang ng kanyang paa ay naputol niya ito. Doon niya napagtanto na kailangan niyang matutong kontrolin ang kanyang lakas.
Makalipas ang ilang sandali, may lumapit na isang slime. Binasa niya ang aklat at sinubukang paamuin ito. Agad niyang pinakawalan ng enerhiya sa loob niya upang bumuo ng isang tamang sigil sa paligid ng slime at naging una niya itong familiar. Pagkatapos noon, sabay silang naglakbay patungo sa Gimel. Nagpasya si Ryoma na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagsasaliksik tungkol sa mga slime. Makalipas ang 2 linggo mula nang huli niyang makita ang grupo ni Reinhardt, binibilang niya ang dami ng slimes na kanyang naparami nang mapansin niyang papalapit muli ang mga sundalo. Kasama nila ang pamilya ni Reinhardt. Nagpakilala ang kanyang ama bilang si Rainbach at naroon din ang asawa ni Reinhardt na si Elise. Ngunit ang taong pinaka gusto talagang makilala ni Ryoma ay ang kanilang anak na si Eli Arya. Nang magpakilala si Eli Arya, napansin ng grupo ang mukha ni Ryoma at natawa pa ang matandang si Rainbach. Ngunit agad silang nabigla nang makita kung gaano karaming slime ang kanyang naparami. Nang tanungin siya ni Eli Arya kung paano niya napagkakasya ang lahat ng iyon sa kanyang bahay, ipinakita ni Ryoma ang kakayahan ng mga ito. Sa harap nila, daan-daang slime ang nagsimulang tumalon at magpatong-patong hanggang sa magsanib at maging isang higanteng slime. Namangha si Elise dahil wala pang sino man sa kasaysayan ang nakapagpaamo ng isang big slime. Ipinaliwanag naman ni Ryoma na hindi ito iisang nilalang kundi isang daang slime lamang na pinagsama-sama. Dahil dito, sinabi ni Elise na maaaring siya ang unang taong nakalutas sa isa sa pinakamalalaking misteryo ng Temang. Nagpasya si Ryoma na papasukin sila sa kanyang tahanan at inutusan ng mga slime na lumiit muna bago sila pumasok. Bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa kanilang kaibigan, binigyan siya ni Reinhardt ng isang gintong orasan upang magkaroon siya ng paraan na masubaybayan ang oras. Pagkatapos, sinabi nila na nais ni Eli Arya na mapaamo ang kanyang unang slime, ngunit hindi siya sigurado kung alin ang kaya niyang paamuin sa unang subok. Kaya sinimulan siyang turuan ni Ryoma tungkol sa iba't ibang uri ng slime at ipinakita kung paano nilalamon ng mga scavenger slimes ang lahat ng kanyang basura. Habang ipinapakita niya ang kakayahan ng mga slime, ipinaliwanag ni Ryoma na kayang gawin ng cleaner slimes ang trabaho ng mga kasamang katulong na dinala nila. Nais malaman ng grupo kung kaya ba nitong linisin kahit ang pinakamatitinding mantsa. Sumagot si Ryoma na halos lahat ay kaya nitong linisin, maliban na lang sa pangit na itsura ng isang tao. Ipinakita ni Ryoma sa kanila na ang cleaner slimes ay hindi maaapektuhan ng anumang bagay sa labas dahil sila ay naaakit lamang sa pawis ng kanilang magiging may-ari. Sinubukan na niya ang paglilinis ng pangit na itsura ng kanyang mukha. Ngunit hindi ito naging epektibo. Gusto pa rin ni Eli Arya na magkaroon ng isang cleaner slime bilang kanyang unang familiar. Ngunit inisip ni Ryoma na masyadong mahirap ipaliwanag ito sa isang babae. Naguluhan ng mga gwardya sa sinabi niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagtanto ng mga lalaki na wala na silang magagawa. Ngunit naglakas loob si Hughes at sinabi sa mga babae na alisin ang kanilang plot armor at mag-shower. Binigyan siya ng sama ng loob ng lahat, sinampal siya at tinawag na pervert. Ipinaliwanag ni Ryoma na ang cleaner slimes ay naaakit lamang sa pawis ng kanilang magiging may-ari. Nakagulat man si Eli Arya, determinadong makakuha ng sariling slime at maging isang tamer. Ilang oras lamang ang lumipas, pumasok siya sa kagubatan, at sa pagtatapos ng araw, nagawa niyang mapaamo ang kanyang unang familiar at nangakong iingatan ito magpakailanman. Naalala ni Ryoma ang kanyang unang slime, at kahit wala na ito sa kanyang tabi, umaasa siyang nasa mas mabuting mundo ito ngayon. Biglang inalok siya ni Ryback na sumama sa kanila habang sila'y nananatili sa isang pansamantalang bayan. Nang marinig niya ito, natuwa siya dahil sa wakas ay makakapunta na siya sa ibang lugar. Sinabi ni Eli Arya na una rin siyang nag-alinlangan na iwan ang kanyang bahay, pero nang nakita niya ang mundo at ang lahat ng kasiyahan na namiss niya, napagtanto ni Ryoma na hindi niya maaaring manatiling nakakulong sa kanyang silid tulad ng isang Valorant gamer. Tinanong niya kung pwede ba siyang sumama sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Tuwa ang naramdaman ng lahat nang malaman na sasama siya sa kanila. Sinabi ni Reinhardt na pwede niyang dalhin ang kanyang mga gamit, ngunit ibinunyag ni Ryoma na dala niya ang Void Box. Nagulat si Reinhardt dahil kakaunti lamang sa mundo ang may ganitong kakayahan. Sinabi naman ni Elise kay Ryoma na kalimutan na ang kanyang anak dahil tuturuan niya siya ng kahit ano. Sa gabing iyon, nagsimula si Ryoma sa pag-iimpake ng lahat ng bihirang drop na nakolekta niya mula sa mga halimaw sa gubat sa paglipas ng mga taon. Hindi nagtagal, naging walang laman ang kanyang tahanan. Bago niya tuluyang iniwan, bumisita siya sa mga estatwa ng Diyos na ginawa niya at sinabi na gagawa siya ng isa pang tower ng mga ito pagdating sa bagong bayan. Pagkatapos isara ang pasukan ng kanyang tahanan, ginamit ng butler ang void box at naglabas ng isang karwahe na may kabayo para isama sila sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakbay, nagtanong si Eli Arya kung kaya ba talagang kontrolin ni Ryoma ang tubig at apoy.
Sinabi ni Ryoma na kaya niyang kontrolin lahat ng elemento sa mundo. Nagtataka si Reinhardt kung kailan titigil ang pagpapakita ng sobrang lakas ni Ryoma. Habang nakatitig siya sa pangit na mukha ni Reinhardt, pinipilit ni Ryoma na huwag tumawa dahil sinusubukan na siyang iwan ng asawa nito, ngunit napahinga siya ng bahagya nang tanungin siya ni Reinhardt kung ano ang ikinatawa niya. Sinabi ni Ryoma na nakalimutan lang niyang panasan ang pangit sa kanyang mukha. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay ng ilang linggo hanggang sa muntik na mahulog ang kanilang karwahe sa isang landslide habang umuulan. Ipinakita ni Ryoma na gumawa siya ng raincoat mula sa kanyang sticky slime upang hindi mabasa at lumabas siya upang tulungan ng mga sundalo. Paglabas niya, nagcast siya ng shield barrier upang hadlangan ng ulan na bumagsak sa kanila. Sinabi niya na kaya niyang alisin ang landslide at ginamit ang kanyang create block na kakayahan, pinalitan ang dumi ng daan-daang breaks at pinayagan ang mga slime na dalhin ang mga ito upang makagawa ng daan para sa kanilang paglalakbay. Pagkabangon ng araw, dumating si Elise at sinubukan itulak si Ryoma gamit ang kanyang plot armor, ngunit itinulak niya siya nang makita niyang nahihirapan sa paghinga. Nakita ni Ryoma ang masayang mukha ng lahat. Pagkalipas ng 3 araw, nakarating sila sa bayan. Kinailangan ni Ryoma gamitin ang kanyang status orb upang ipakita ang antas ng kanyang mahika. Nang lumapit siya sa sphere, naglabas ito ng mahiwagang liwanag at siya ay na-transport pabalik sa Heavenly Realm. Tinanggap siya ng mga Diyos pabalik. At ipinaliwanag nila na binigyan siya ng Oracle skill matapos niyang ipanalangin sila sa loob ng 3 taon. Nang subukan siyang purihin ng mga Diyos dahil sa pagkakaroon ng pinakamalinis na banyo sa mundo, ipinakita nila ang halaga ng kanyang dedikasyon. Sinubukan ni Ryoma ipaliwanag na ang lahat ng iyon ay dahil lamang sa kanyang cleaner at scavenger slimes, ngunit inihayag niya na hindi iyon ang tanging species na kanyang naimbento. Orihinal niyang nilikha ang unang slime at binigyan ito ng walang katapusang evolution paths, kaya't dahil kay Ryoma, na-unlock ang kanilang limitless potential. Naalala niya kung gaano na orihinal niyang nilikha ang unang slime at binigyan ito ng walang katapusang evolution paths, kaya't dahil kay Ryoma, na-unlock ang kanilang limitless potential. Naalala niya kung gaano nabigla ang lahat nang makita ang mga species ng slime na hindi pa umiiral noon. Napansin ng mga Diyos na mas nakakagulat pa na nakilala niya ang Ducal family. Nagtaka siya kung bakit at ipinaliwanag ng Diyosa na isang batang babae na dating SEI ng isang truck ay muling isinilang sa mundong ito. Ang tanging hiling niya ay mapaamo ang mga hayop kaya nilikha niya ang tamang magic at napangasawa ang pamilya ng Jamol. Pinanood at pinagpala sila ng mga Diyos at si Eli Arya ay naging isa sa pinakamalakas na beast tamers sa mundo. Nang marinig ang mga salitang iyon, naunawaan ni Ryoma kung bakit sobrang determinado si Eli Arya sa kanyang pagsisikap. Ngunit nagtanong siya kung makikilala pa niya ang iba pang taong muling isinilang mula sa Earth. Ipinaliwanag ng Diyosa na bawat 200 taon, iisa lamang ang na-teleport. Ibinunyag ni Gay na aksidente niyang na-teleport ang isa sa pinakamalalaking otako na gusto sanang sirain ang mundo, ngunit dahil sa pagiging loser, nauwi lang ito sa pag-uwi at pagluluksa sa depresyon. Nagpasalamat ang mga Diyos na hindi si Ryoma ang naging kontrabida tulad niya. At sinabi rin nila na binigyan siya ng pagpapala ng God of Art and War. Sinimulang ay teleport si Ryoma pabalik sa kanyang mundo at sinabihan na makipag-usap sa kanila kung may kailangan siya. Pagkagising, sinabi sa kanya ng priestess na itago ang kanyang stats at umalis. Nang tiningnan niya ang kanyang mga mahika, na-realize niya na binigyan siya ng titulong Beloved Child of the Gods. Nang tuluyang lumabas sa silid, sinabi sa kanya ng matandang lalaki na itago ang kanyang kapangyarihan dahil ang mga bansa sa mundo ay sinabi sa kanya na baka subukan siyang samantalahin dahil sa kanyang murang edad, kaya upang maiwasang maging walang depensa, pinayuhan siyang magparehistro sa Tamers Guild. Ngunit nagtanong si Eli Arya tungkol sa kapasidad ng kanyang mahika. Ibinunyag ni Ryoma na ito ay 178,000 na labis na ikinagulat ni Eli Arya dahil ang ganitong taas ng kapasidad ay halos imposibleng matutunan ang bagong spell. Sa katunayan, hindi pa siya nakapag-aral ng kahit isang spell kahit na ang kanyang kapasidad ay higit sa 200,000. Nagtaka siya kung paano naging mahusay si Ryoma sa paggamit ng mahika. Ipinaliwanag ni Ryoma na nagsimula lang siya sa paglalaro ng mahika hanggang sa tuluyan niyang na-master ang lahat ng spell. Pagdating nila sa Tamers Guild, napagtanto nila na magiging napakahirap pataasin ang kanilang ranggo dahil ang rank ay nakadepende sa pinakamalakas na halimaw na kontrolado nila. Nasa kaso ni Ryoma ay mga mahihinang slime lamang. Dahil dito, napagpasyahan nilang subukan ng Adventurers Guild. Kailangan muna ni Ryoma na pumasa sa isang physical test sa field upang masukat ang kanyang lakas. Habang naghahanda, sinabi ng instructor na kailangan niyang pabarilin ang 5 target sa harap niya ng walang sablay na palaso. Hinugot ni Ryoma ang kanyang mga arrow at napatamaan ang lahat sa gitna ng target.
Naisip niya kung naihanda ba siya ng lahat ng kanyang pangangaso para sa test na ito. Nagulat si Elise kung paano siya nakapaputok ng napakabilis, ngunit sinabi ni Reinhardt na baka may iba pang paputukan sa kanya mamaya. Para sa kanilang susunod na exam, sinabi ng instructor na kailangan ni Ryoma na pabarilin ang 50 target gamit ang 50 arrow. Pag-umpisa ng test, napatamaan niya ang lahat ng eksakto sa gitna. Nang lumabas ang huling 4 na target, handa si Ryoma ng 4 na arrow at naipasok niya lahat sa isang shot lamang. Ngunit habang sinusubukan niyang huminga, naghagis ang instructor ng kutsilyo sa kanya. Naprotektahan ni Ryoma ang sarili at nilusob ang instructor, ngunit nakiusap ang lalaki na patawarin siya dahil bahagi lang iyon ng test. Pagkatapos ng test, ipinaliwanag ng instructor na mapurol ang talam at ginawa lang iyon upang subukan ang reflexes ni Ryoma. Nagulat ang lahat nang makita silang mag-atake ng sabay ni Ryoma dahil wala pang sino man ang nakasubok noon. Sinabi niya sa pamilya ng duke na nakapasa na siya sa lahat ng tests. At si Eli Arya ay umiikot sa kanya bilang pagbati. Sa loob ng Guild's Cavern, iniabot sa kanya ang G-Rank card at sinabi na kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtapos ng mas maraming quest upang maging isang S-Rank adventurer. Sa receptionist, nalaman ni Ryoma na maaari siyang kumuha ng quest na isang rangko na mas mataas kaysa sa kanya. Nang tiningnan niya ang quest board, nakita niyang lubhang nasira ang banyo ng komunidad. Bago harapin ang ganitong malakihang problema, nagpasya siyang gawin muna ang mas maliit na cleaning quest gamit ang kanyang overpowered scavenger at cleaner slimes. Hindi nagtagal, nagsimula siyang mag-empake para sa paglalakbay at lahat ng pamilya ni Eli Arya ay nagpahatid ng pamamaalam. Pagdating niya sa isang bahay, nakita niya ang isang cat girl na palaging pinipindot ang meow button. Nang amuyin niya, napansin niyang amoy anime convention ang loob ng bahay. Dahil ang basura ng buong komunidad ay itinapon malapit sa kanyang bahay. Inilabas niya ang kanyang mga slime. Pinalaki niya muli ang kanyang scavenger slime at hinayaan itong hatiin sa daan-daang maliliit na slime. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalinis ang lahat ng basura sa loob ng bahay. Nang matapos, ginamit ni Ryoma ang kanyang mahika kasama ang cleaner slimes upang linisin ang buong pader. Nang malinis na ang lahat, ginamit ni Ryoma ang dumi upang gumawa ng mga breaks at punan ang lahat ng butas gamit ang sticky slimes. Sa loob lamang ng ilang oras, nalinis na ang buong lugar at napaiyak ang catgirl dahil hindi napunan ang kanyang butas sa loob ng 10 taon. Habang naglalakad pabalik, napagtanto ni Ryoma na kaya niyang gawing mas mabuting lugar ang mundong ito. Pagbalik niya sa guild, nakita niyang iniwan siya ng isang malaking bungkos ng gold coins, mas mabigat kaysa sa lahat ng dati niyang dinadala. Lumapit sa kanya ang guildmaster at sinabi na nagulat siya na may taong kayang linisin ang bahay na iyon. Tinanong niya si Ryoma kung paano niya nagawa iyon at ibinunyag ni Ryoma na ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang magical slimes. Sinabi ng master na may isa pang bagay na kailangan pang linisin, ngunit alam na ni Ryoma na iyon ay ang banyo ng komunidad. Nang marinig na alam na ni Ryoma, ipinaliwanag ng master na tumigil ang gobyerno sa pagpondo ng sanitation ng mga tao matapos silang malubhang mabankrupt. Kaya tuluyang nasira ang banyo. Wala ring gustong magtrabaho ng walang sahod. Dahil naalala niya kung paano siya na-exploit sa kanyang nakaraang buhay, gusto ni Ryoma na tulungan sa pamamagitan ng paglilinis gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit nais din niyang tanungin ang pamilya ni Reinhardt kung matutulungan siya sa kanilang bahay. Ipinaliwanag niya kung paano tinihil ng gobyerno ang pondo, at ito ang unang pagkakataon na narinig ni Reinhardt ang tungkol dito, kaya sinabi niya sa kanyang butler na imbestigahan ang korupsyon sa lungsod. Kinabukasan, pumunta si Ryan sa 30 community toilet pits at tinawag lahat ng cleaning slimes mula sa kanyang item box. Kinuha niya ang lahat ng gamit sa paglilinis at pinahiran ng slime ang kanyang mukha laban sa mabahong amoy. Nang buksan ng pinto, nagsimulang mag-agos ang lahat ng scavenger slimes. Pagkalipas ng ilang oras na kinakain nila ang lahat ng basura, nilinis ni Ryoma ang lugar gamit ang kanyang magical powers at isinagawa ang sanitization sa pamamagitan ng pagpapakulo sa buong silid. Pagkalipas ng ilang oras, ganap ng malinis at sanitized ang banyo ng komunidad. Napagtanto ni Ryoma na aabutin siya ng ilang araw upang malinis ang lahat ng 29 na structures, ngunit nagsimulang hatiin ng kanyang scavenger slimes ang kanilang sarili upang madobal ang bilang. Nang tiningnan niya ang kanilang status, napansin niya na natutunan nila ang poison-resistant skill at na-realize niyang may naipong lason sa loob ng mga banyo sa buong panahon. Pagbalik niya sa guild, nakita niyang kinukwento na kay Reinhardt at sa iba ang tungkol sa korupsyon, ngunit sinabi ni Ryoma na may naipong lason sa mga banyo sa buong panahon. Kahit sinubukan niyang ipaliwanag na nalinis na niya ito, sinabi ni na Elise at Eli Arya na hindi iyon ang mahalaga sa kanila, ang importante ay pakiramdam niya ay maayos. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may nag-aalala para sa kanya.
Napansin ng Guildmaster na maaaring dahan-daang makamete si Ryoma kung hindi siya mag-iingat sa lason, ngunit pinakita ni Ryoma ang kanyang status window na nagpakita ng daan-daang skills na halos imposible siyang mapatay at kayang mag-regenerate ng kanyang health kahit na ma-expose sa miasma ng walang proteksyon ng slime. Nang makita kung gaano siya ka-overpowered, sinabi ng grandpa ni Eli Arya na pagtitiwalaan nila si Ryoma na maging ligtas habang nililinis niya ang mga banyo. Pagkalipas ng ilang oras, handa na si Ryoma na linisin muli ang mga pits, ngunit sa pagkakataong ito pinagsama niya ang 1,000 bagong slime sa isang King Scavenger slime na nagbigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang gluttony skill at natapos ang trabaho sa loob lamang ng 1 oras imbes na 3 oras. Pagkalipas ng ilang oras ng paglilinis, nag-alala ang pamilya ng Duke kay Ryoma kaya dinala nila siya ng pagkain at inumin dahil alam nilang hindi siya titigil para kumain. Paglapit ng gabi, nagtanong ang mga adventurer kung bakit patuloy pa rin si Ryoma sa pagtatrabaho kahit sa gabi, pero determinado siya na tulungan ng komunidad sa lalong madaling panahon kaya nagpatuloy siya. Dahil kalahati na lang ang natitirang trabaho at matapos maubos ang lahat ng basura, umabot na sa 333 scavenger slimes ang bilang. Kaya hinati niya ang mga ito sa 3 king slimes upang mapabilis ang paglilinis. Sa ikatlong araw ng paglilinis ng lahat ng banyo, natapos niya ang trabaho. Nag-alala ang lahat ng adventurer para sa kanyang kalusugan. Sa Adventurers Guild, sinabi sa kanya ng master na makakakuha siya ng malaking bayad para sa lahat ng kanyang trabaho, pero ang iniintindi ni Ryoma ay ang hindi na makita ang kanyang sariling pangit na mukha. Pagbalik niya sa bahay, napansin niyang umaga na at naalala ang lahat ng walang tulog na gabi noong siya ay umuuwi galing trabaho sa umaga, at tuwing ganon ay nagigising ang kanyang ina upang salubungin siya. Nagbago lahat ng mamatay ang kanyang ina, kahit na dapat malungkot siya, walang luha ang lumabas, ang naramdaman lang niya ay malaking butas sa kanyang puso. Pagpasok niya sa kanyang bakanteng bahay pagkatapos ng trabaho, sa una ay malungkot siya, pero unti-unti niyang naintindihan na hindi na niya maibabalik ang nawala. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya na naghihintay ang lahat para sa kanya. Nang tanungin siya ni Eli Arya kung ano ang nangyari, biglang dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Nagtaka ang iba kung may sakit siya, pero sinabi ni Ryoma na nagbabalik lamang siya sa alaala noong pamilya niya ay palaging naghihintay sa kanya pag-uwi. Dumating si Elise at niyakap siya mula sa likuran. Pero sinabi niya kay Eli Arya na ayos lang siya. Sinabi naman nito na okay lang at niyakap niya ang kamay niya, sabay sabi na masaya siya na itinuturing siya ni Ryoma bilang bahagi ng pamilya. Patuloy na dumadaloy ang luha ni Ryoma dahil sa init ng damdaming ito, ang init na nawala sa kanya sa mga nakaraang taon at ngayon muli niyang naramdaman, unti-unti nitong pinupuno ang kanyang puso. Sa loob ng kanyang kwarto, batiin siya ni Eli Arya ng good night kahit umaga pa. Habang nakahiga sa kama, napagtanto ni Ryoma na masaya siyang mapunta sa mundong ito dahil muli niyang naramdaman ang tunay na kaligayahan sa buhay. Bago siya dana ang pagkain, nagpunta ang butler para gisingin siya sa hapag. Nagulat siya na si Eli Arya mismo ang nagluto ng lahat ng pagkain, pero naisip niyang tama lang iyon dahil ang lasa nito ay katulad ng lasa sa mga toilet na nilinis nila at mas pangit pa kaysa sa mukha ni Hugh sa labas ng mansion. Sa labas ng mansion, gusto ni Ryoma turuan si Eli Arya ng fire at ice magic at sinubukang ipakita kung paano gumawa ng sparkling fairy work. Ngunit nalungkot siya nang makita na mabilis itong nawala. Gumawa siya ng circle sa kanyang kamay at nagsimulang magpaliki magic sa kanyang mga bula at nagsimulang mabuo ang mga ito. Sa huli, inisip niya ang green slime so hindi na pumutok ang mga bula. Mas malaki ang bola kaysa kay Reinhardt. Habang patuloy nilang pinapalo ang bola, natuwa si Ryoma na nag-e-enjoy siya sa magic. Sinabi niya na gusto niyang ito gamit ang kanyang wave skill. Gamit kanyang kakayahan sa magic at naisip ni Eli Arya na sa wakas, makakapaglaro rin siya at magsaya gamit ang magic habang nag-e-enjoy sa sarili. Habang naglalaro, sinubukan naman siyang turuan ni Cam, ang ginger boy, ng attack magic. Nagmalakas kaysa kay Cam. Matapos niyang ma-master ang lahat ng spells niya, sinimulan ng butler na turuan siya ng space magic. Habang ipinakita ni Ryoma na kaya niyang gumamit ng teleport magic, sinimulan ng butler na turuan siya ng dimensional home at warp abilities. Para sa warp, kailangan lang niyang magkaroon ng matibay sa wakas, matagumpay niyang nakast ang spell. Pinuri siya ng butler sa pagiging professor sa Quantum Realms, ngunit sinabi na oras na para sila'y umuwi. Kinabukasan, nagsimula silang pumunta sa Northern Mine para sanayin si Eli Arya sa pakikipaglaban-laban sa mga monsters. Ipinahayag niya na malapit na siyang umalis sa capital para pumasok sa paaralan at naisip ni Ryoma kung makikita pa niya ulit siya sa hinaharap. Pagdating nila sa kuweba, pinakawalan ni Ryoma ang lahat ng kanyang slime. Bukan nilang hayaang si Eli Arya ang humarap sa una gamit ang kanyang ice arrow. Nawala ang kanyang unang tira, pero tama ang ikalawa at na-knockdown ang mantis.
Sinabi ni Ryoma na kasing useless niya ito gaya ng mukha ng ama niya habang nagsimula namang kainin ng mga scavenger slimes ang mantis. Hindi nagtagal, lumitaw ang apat pang mantis. Naisip ni Ryoma na kaya niyang harapin sila at sumugod gamit ang kanyang daggers. Habang iniiwasan ng kanilang mga atake, na-knockdown niya ang isa at pinatay, sumugod sa pangalawa at pinuputol ang ulo ng pangatlo sa pamamagitan ng pagtalon mula sa pader. Sinubukan ng pang-apat na mantis na saktan siya, pero naslide niya ito sa ibang mantis at nawasak ang lahat ng kalaban. Nagtaka ang iba kung gaano ka-overpowered ang Rod of Oz habang ang slimes ay patuloy na kumakain ng mga insekto. Habang patuloy silang lumalalim sa kuweba, napansin ni Eli Arya ang isang shiny Pokemon sa di kalayuan at agad na na-realize na ito ay isang metal slime. Tumakbo siya upang trap-in ito sa pagitan ng mga ice shields at niyakap ito. Pinuri siya ni Ryo ng Alchemy Circle gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinimulang hiwalayan ng oxygen mula sa kalawang at nakagawa siya ng isang Minecraft-style iron ingot. Nagtaka ang iba kung kailan matatapos ang magic na ito, at sinabi ni Hughes na hindi niya napanood ang Full Metal Alchemist pero marahil mas malala ito kaysa sa mukha ni Reinhardt. Para kay Eli Arya, ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya dahil ginto ang kanyang hilig. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang lolo na may isang taong kailangan niyang bisitahin. Pagbalik sa bayan, bumisita sila sa isang trading company kung saan ipinakita ni Ryoma na kaya niyang gawing iron ng red soil, at sa lahat ng mataas na kalidad na items na kaya niyang gawin, pumayag ang may-ari na makipag-trade sa kanya. Ngunit ipinakiusap ni Ryoma na panatilihing lihim ito, at sinabi ni Ryoma ay kung paano siya muling reincarnate sa mundong iyon para makuha ang fox girl na gusto niya. Ipinahayag ng master na ang susunod na misyon ng mga adventurers ay linisin ang mga kuweba mula sa lahat ng nagtatagong beasts. Noong araw ding iyon, pinanood ni Eli Arya habang naglalabas ng sticky liquid ang tatlong slimes. Gusto ni Ryoma subukan ng hard slime. Pero nang ailapit niya ang poison at sticky slimes, hindi ito nag-react. Nang ailapit niya ang acid slime, nagsimulang umatras ang hard slime, na pagtanto ni Ryoma na natatakot itong matunaw. Pagkatapos, nag-transform ang slime sa hugis ng bowling ball, at si Harem, ang animal girl, ay sumigaw na umalis na siya. Lahat ng slimes ay pumasok sa dimensional home. Tinulungan ni Eli Arya si Ryoma na maghanda at binigyan siya ng good luck sa kanyang adventure. Sa harap ng kuweba, ipinakita ng Guildmaster ang sketches ng mga monsters na kanilang haharapin at pinaalalahanan silang huwag pababayaan ang kanilang sarili habang naghuhunt. Habang lumalalim sa kuweba, tinanong ni Mia si Ryoma kung ilan ang slimes niya. Sinabi ni Ryoma na hindi ito pakialam ni Mia at ipinakita na mayroon siyang 21 acid slimes, 3,000 scavenger slimes, at 4,269 na wrist slimes para alisin ang plot armors ng lahat. Tinanong siya kung anong mga armas ang kaya niyang gamitin, at sinabi niya na may Excalibur siya kung interesado siyang i-unsheath ito. Habang naglalakad, napansin ni Foxy ang isang malaking grupo ng paniki na nagtatago sa di kalayuan. Sa halip na sugurin sila, naisip ni Ryoma na gamitin ang kanyang sound bomb para talunin silang lahat sa isang bagsak. Nagcast siya ng sound barrier para protektahan ang kanilang mga tainga, at pagkatapos ay isinugo ang sound bomb sa hideout ng mga paniki. At nang lumakad sila para tingnan kung gumana ang plano, nakita nila ang mga bundok ng patay na paniki. Dito, pinalaki ni Ryoma ang kanyang sticky slimes at hinati-hati ito upang simulan ang pagkain sa lahat ng paniki. Pagkalipas ng ilang oras, nagpa siya ang mga adventurers na umalis na para sa araw na iyon, ngunit napansin nila ang isang grupo na nagpanik sa paligid ng quest board. Sinabi ng Guildmaster na may grupo ng goblins na lumitaw sa loob ng kuweba. Dahil mabilis silang dumami, ginawa ng master na prioridad ang kanilang pagpatay. Sinubukan ng mga adventurers na harangan ng lahat ng exit ng mga goblins. Nang handa na ang kanilang mga paghahanda, dalawa sa kanila ang nagcast ng flares para akitin at inisahin ng goblins. Ngunit habang sinusubukan ng mga goblins na habulin sila, nahulog sila sa bitag ni Ryoma na puno ng acid slimes para tunawin sila. Kahit ang mga nakaligtas, pinaputok sila ng grupo gamit ang acid arrows at sinuntok ng mga espada. Pagkalipas ng ilang oras ng pagpatay sa goblins, mahigit 500 goblins pa rin ang natira. Nagsimulang maubos ang mga arrow ng adventurers at hindi na nakakasabay ang mga acid slime sa pagtunaw sa goblins. Kaya nagpa siya si Ryoma na bumalik sa infirmary, kung saan naghihilom ang kanyang mga slime sa mga sugatang sundalo. Kasabay nito, naisip ni Mia na malapit na nilang mapatay ang lahat ng goblins, ngunit sinabi ni Ryoma na siya ang hahawak sa lahat ng goblins. Binuksan niya ang kanyang dimensional home at pinalabas ang lahat ng slimes niya. Sinabi niya na gagamit siya ng sound bomb, kaya nagsimulang tumakbo ang lahat ng goblins para umiwas. Pagdating niya sa gitna ng kuweba, nag-activate siya ng sound barrier sa paligid ng mga goblins at pinakawala ang kanyang sound bomb para talunin silang lahat.
Nang maging immobilized ang mga goblins, pinakawala niya ang mga slimes para hampasin sila at unti-unting tunawin ang karamihan sa kanila. Ilang goblins na lang ang natira at tumalon si Ryoma patungo sa kanila at pinatay ang lahat gamit ang kanyang mga espada. Sa wakas, nakaabot na rin ang mga sundalo at tuluyang natalo ang natitirang mga goblin. Hindi nagtagal, nalipol din ang lahat ng kalaban. Pero matapos nilang linisin ang buong lugar, biglang lumitaw ang goblin leader kasama ang marami pang hobgoblin sa likuran niya. Agad na inutusan ni Ryoma ang kanyang mga slime. Sabay-sabay silang sumugod at dinurog ang leader. Nang tuluyan ng mapuksa ang lahat ng goblin. Pinatawag ni Ryoma ang lahat ng adventurers at sinabi sa mga cleaner slimes na simulan ng paglilinis sa kanila. Binagulat ang isang sundalo at sinabi na ang goblin grime daw ay itinuturing na tanging dumi na imposibleng linisin sa mundong ito. Kaya tuwang-tuwa ang mga adventurers na malinis ang kanilang mga damit. Si Mia lang ang mukhang dismayado dahil gusto pa sana niyang maramdaman ang malagkit at maduming goblin grime. Sa labas ng kuweba, napansin ni Ryoma na ang kanyang healing slimes ay nag-evolve at natutong gumamit ng high heal spell. Isa-isang lumapit ang mga sundalo para magpasalamat, sinabing nailigtas sila ng kanyang mga slime. Lahat sila ay naniniwalang si Ryoma ay magiging isa sa pinakamagagaling na adventurer sa hinaharap. Sinabi naman ng guildmaster na halos mabangkarote raw siya matapos ibigay ang pinakamalaking reward ng taon para sa pagkatalo ng goblin leader. Habang pauwi na sila, napaisip si Ryoma kung lalabas ba siya ng gubat kung hindi dahil sa Jamil family. Sa buong panahong iyon, tinulungan siya ng pamilya sa lahat ng kailangan niya. Ngunit nagsimula rin siyang magtanong sa sarili kung masyado na ba siyang umaasa sa kanila. Kaya nang sabihin ni Mia na yayaman siya sa pagtatayo ng isang laundry business, lalo siyang napaisip kung yun nga ba ang landas na gusto niyang tahakin. Pagdating nila sa bahay, sinabi ni Ryoma sa pamilya na nakapagdesisyon na siya. Dahil sa lahat ng tulong na ibinigay nila sa kanya, napagpasyahan niyang humiwalay at subukang maging independent sa sarili niyang lakas. Napagtanto ni Arya na may nahanap ng mas mabuting babae si Romes. Pero tinanong ni Elise si Ryoma kung aalis ba siya at iiwan na sila habang buhay. Sumagot si Ryoma na hinding-hindi siya makakahanap ng mas kaakit-akit na babae sa buong lupain. Samantala, sawang-sawa na si Reinhardt sa nangyayari, kaya nagsalita ang matanda at naglatag ng mga kondisyon. Una, kailangan niyang ayusin ang pangit niyang mukha. Ikalawa, hindi na siya dapat makipag-usap muli sa asawa nito. Ikatlo, kailangan niyang manahimik para hindi kailanman malaman ni Reinhardt ang tungkol sa mga ginagawa nito. Ngunit may huling kondisyon si Arya, kailangan niyang maghintay ng 3 taon hanggang magkaroon siya ng bakasyon mula sa paaralan at hindi siya maaaring makasama ang ibang babae sa panahong iyon. Bilang sagot, tinawag ni Rom na pangit si Arya at sinabing mas maganda pa ang ina nito. Nagbanta si Arya na kapag inulit pa niya yon, gagawan niya siya ng espesyal na lugar sa impyerno. Doon napagtanto ni Ryoma na napunta siya sa isang yandir. Sinabi ni Elise na may isa pang huling bagay, kapag nalaman ni Reinhardt ang relasyon niya sa ama nito, susunugin niya ang mukha nito ng mas matindi pa kaysa sa isang matinding pagkatalo sa ika-4 na round. Pagkatapos, sinabi ni Ryoma na nais niyang magbukas ng sarili niyang laundry shop. Biglang pumasok ang mga sundalo at mga katulong na palihim na nakikinig at sinabi nilang siya ang magiging pinakamalaking negosyante sa bansa dahil sa negosyong iyon. Dahil mananatili siya sa bayan, hiniling ni Reinhardt kay Ryoma na patuloy na bantayan ang mga minahan at siguraduhing malipol ang lahat ng halimaw. Ngunit ang tanging halimaw na nais talagang lipulin ni Ryoma ay ang pangit na mukha ni Arya. Kinabukasan, pumunta siya sa trading company upang ipakita kay Serge ang kanyang kakayahan sa paglilinis. Nang makita ni Serge ang kahanga-hanga niyang abilidad, agad niyang napagtanto kung gaano kalaki ang potensyal ni Ryoma. Pinayuhan niya si Rom na magparehistro sa Merchants Guild upang maiwasan ang anumang problemang maaaring kaharapin sa hinaharap. Nagpasalamat si Ryoma sa lahat ng tulong na ibinigay nito. Pagdating nila sa Merchants Guild, alam ni Guildmaster Gertrude na nais lamang nilang makaiwas sa gulo, ngunit namangha siya sa talino ng cleaning slime ni Ryoma. Sinabi ni Arya na mukhang nagustuhan nito ni Gertrude. Ngunit agad siyang pinatahimik nito at sinabihang simula na ang pagtanggap kay Ryoma sa guild. Ipinakita sa kanya ang isang waste yard kung saan maaari niyang itayo ang kanyang shop. Pagdating niya roon, isang luma at sira-sirang gusali ang kanyang nakita. Gayunpaman, napagtanto niyang maganda pa rin ang lokasyon dahil nasa gitna ito ng bayan, kaya sinabi niya kay Serge na bibilhin niya ang lugar. Sinabi naman ni Serge na siya na ang bahala sa mga papeles at magbibigay pa ng ilang tauhan upang tumulong sa pagpapatakbo ng negosyo. Bilang kapalit, nangako si Ryoma na sa kanya lamang bibili ng mga kakailanganing materyales. Sa mga sumunod na araw, pinakain niya sa scavenger slimes ang mga sobrang tumubong damo habang tinunaw naman ng acid slimes ang lumang gusali.
Plano niyang magpatayo ng dormitoryo para sa mga manggagawa kaya agad siyang nagsimulang maglatag ng pundasyon at gumawa ng basement na yari sa konkreto. Hindi nagtagal, tinulungan siya ng mga slime na maitayo ang mga pader na bato at bago pa man umulan ay natapos na nila ang panlabas na bahagi ng gusali. Tumulong din ang mga sundalo kay Ryoma sa paglalagay ng tile na sahig. Para sa kanila, ito ang paraan ng pagtulong sa isang kaibigang paulit-ulit na nagligtas sa kanila. Tiniyak din nilang hindi ito pagbibilang bilang pag-asa sa iba dahil ang tunay na magkakaibigan ay laging naroon upang magtulungan. Nang tumila ang ulan, ipinahawak niya kay Mia ang pagpipinta ng puting pintura dahil sanay na ito sa paghawak ng malagkit na puting likido noon pa man. Habang sinisimulan nilang pinturahan ang mga pader, binati siya nito at kinongratulate si Ryoma sa pag-abot ng rank E matapos tumaas ang bilang ng mga halimaw na nolipol niya mula sa huli niyang misyon. Sumagot si Ryoma na malamang nasa S rank na siya kung isasaalang-alang ng Guildmaster ang tunay niyang dami ng napabagsak. Biglang lumitaw ang isang babaeng may malasorong anyo at sinabi nitong handa siyang tumulong kasama ang kaibigan nitong may pambihirang kakayahan. Samantala, ang bunny girl ay tila walang ibang iniisip kundi ang pagkain ng mga karot. Sa wakas, natapos din nila ang pagpipinta sa labas ng gusali, ngunit nang sabihin ni Arya na mukhang pangit ang labas ng shop, gumanti si Ryoma at sinabing mas pangit ang mukha nito. Magkasama silang nagtanim ng mga halaman sa lupa at tinanong siya ni Arya kung bakit siya masyadong nagsisikap. Sagot ni Ryoma, wala pa yon kumpara sa dati niyang trabaho. Nang mapagtanto ni Arya na halos magkaedad lang sila, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito bago sila nagkakilala. Napagtanto ni Ryoma na hindi niya maaaring sabihing isa siyang CS Major na halos hindi naliligo, kaya sinabi na lamang niyang gumagawa siya ng mga manika noon. Namangha si Arya at gusto niyang makita ang mga uri ng manikang ginagawa niya, ngunit ang totoo, gumagawa si Ryoma ng mga figure ng anime girls para sa Salty Biscuit Games, kaya hindi niya alam kung paano iyon ipapaliwanag sa kanya. Habang naglalakad sila sa bayan, pinaplano ni Ryoma na magdaos ng isang salo-salo at imbitahan ng lahat sa kanyang laundry shop. Ngunit bago iyon, nagpa siya muna siyang dumaan sa simbahan. Nang mag-isa na siya, biglang umilo ang sphere at sinalubong siya ni Kufo na muling tinanggap ang kanyang pagbalik sa kanilang kaharian. Napansin ni Ryoma na wala si Gain at Lulutia, kaya ipinaliwanag ni Kufo na abala ang dalawa sa paggawa ng truck cone. Isa na namang kawawang biktima. Mukhang labis na naabala sina Lulutia at Gain, si Lulutia ay abala sa pamimili na parang karaniwang dalaga, habang si Gain naman ay nag-e-enjoy sa pinakamagulong mosh pit ng buong buhay niya dahil kulang sa libangan ang kanilang mundo. Sinubukan mismo ni Kufo na maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit naubos na ang kanilang oras. Pinayuhan niya si Ryoma na huwag masyadong magpakapagod dahil ang mas bata niyang katawan ay nagsisimula ng ibalik ang kanyang pag-iisip sa pagiging bata. Doon napagtanto ni Ryoma na unti-unti na siyang kumikilos na parang isang bata. Nagpasalamat siya kay Kufo sa payo bago umalis. Kinabukasan, inimbitahan niya ang lahat ng kakilala niya sa opening party ng kanyang shop, pati ang matandang babae mula sa guild. Hindi nagtagal, dumating si Serge kasama ang dalawa nitong manager na magtatrabaho para kay Ryoma. Habang naghahanda siya ng pagkain para sa salo-salo, pagpasok nila ay agad nilang napansin kung gaano kalinis ang shop para sa isang gusaling itinayo ng isang bata. Pagkatapos, ipinakilala ni Serge ang kanyang mga bagong assistant. Nagpakilala sina Carla at Callum na dati palang assistant managers ni Serge. Sinimulan ni Ryoma na ipaliwanag sa kanila kung paano gagawin ang trabaho. Una, kailangang bumili ng sako ang mga customer kung saan ilalagay ang kanilang mga damit. May iba't ibang sukat ang mga sako at maaari itong gamitin ng paulit-ulit. Ang presyo ay nakadepende sa laki ng sako. Pagkatapos matanggap ang bayad, bibigyan ng customer ng isang maliit na piraso ng kahoy na magsisilbing claim tag upang makuha nila muli ang kanilang labada. Pagkatapos nito, dadalhin ng maruruming damit sa lugar ng cleaner slimes. Gayunpaman, nagduda sina Carla at Callum kung talagang kasing epektibo ang cleaner slimes gaya ng sinasabi, kaya naghanda si Ryoma na ipakita kung gaano talaga kahusay ang mga ito. Nilagay niya ang isang maruming damit sa isa sa mga sako, at pagkatapos itong malinis, ang metal slime ay naging isang rolling pin. Ang sticky slimes naman ang nagtiklop at naglagay nito sa tamang lalagyan. Dahil hindi gumagamit ng tubig, hindi na kailangan pang bumili ng dryer. Sinabi niya sa kanila na tanungin siya kung may hindi sila naiintindihan. Ngunit paulit-ulit silang sumagot gamit ang monotone na salita, kaya napaisip si Ryoma kung malungkot ba sila na ang isang maliit na bata ang kanilang boss. Ipinakita niya rin ang break area, mga banyo, at dormitoryo kung saan pwede silang matulog, ngunit patuloy pa rin silang sumasagot sa kanya ng isang salita lang. Nang matapos na siya, nagtipon na ang lahat ng kanyang kaibigan para sa party at nagsimulang magsilbi ng inumin ang mga slimes.
Nakatingin si Mia sa pagkain at naisip niyang sana may makakain siyang iba pang puti. Tinanong siya ni Arya kung paano siya at sinabi ni Ryoma na mas mabuti na siya bago makita ang mukha nito. Nang subukan niyang kausapin ang lahat ng bisita, napagtanto niyang sa nakaraang buhay niya, wala nang nakikinig sa kanya. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, umiyak si Mia habang paulit-ulit pinipindot ang meow button. Nagpasalamat siya sa lahat sa pagtulong sa kanya hanggang sa makarating siya sa puntong ito at binalaan siya ng lahat sa pagbubukas ng kanyang shop. Habang tinutulungan ng mga slimes ang iba, nasa sabik si Mia sa puting malapot na sopas. Napaisip ang master kung ano ang ginagawa ng matandang babae na mukhang pangit at marumi, at sinabi niya kay Ryoma na mag-alala na lamang sa asawa niya na natutulog kasama ang mga sundalo. Napahiya ang lalaki at nakiusap na tigilan ang panunukso. Nang gusto ng kanyang assistant na malaman ang detalye, sinimulan ng matanda ang pagsasalaysay kung gaano kalala, niloloko siya ng kanyang asawa, ngunit nakiusap ang master sa babae na tigilan ang pagpapahiya sa kanya. Nang wala na ang kanyang assistant, sinabi ng babae sa master na dapat niyang malaman ang kanyang lugar dahil iba si Ryoma, may maliwanag na kinabukasan siya bilang mabuting tao. Sinabi rin niya sa master na bantayan si Ryoma. Napagtanto ng dalawang attendants na nakamit na ni Ryoma ang tiwala ng lahat. Ngunit nanatili ang kanilang malungkot na mukha nang makita nila ang mga slimes na naglilinis ng mga pinggan at kinakain ang lahat ng basura. Tinanong ni Ryoma si Reinhardt kung nagustuhan niya ang pagkain at sinabi nito na mas masarap ito kaysa sa kakilakilabot at mamahaling pagkain na nakain niya sa mga noble parties noon. Nang matapos na ang lahat sa pagkain, dumating si Arya para ibigay ang dessert. Pagkalipas ng ilang oras, umalis na ang lahat habang naglilinis sina Callum at Carla ng lugar. Napaisip si Ryoma kung gusto nilang magpatuloy na magtrabaho sa kanya simula bukas. Nagpasya silang sabihin ang totoo. Sa simula, nag-aalala sila na isang bata ang magpapatakbo ng negosyo gamit ang mga slimes, pero nang makita nila kung paano niya pinapasaya ang lahat sa paligid niya, naisip nilang pwede silang magtiwala sa kanya at gusto nilang manatili at tulungan siyang palagwin ang negosyo. Kinabukasan, nagtanong si Ryoma kung magkakaroon ba talaga siya ng mga customer sa unang araw niya. Dumating ang kanyang dalawang assistants na masigla ang mukha. Hindi nagtagal, nagbukas na ang shop. Lumabas si Ryoma para ipaalam sa Adventurers Guild. Sa kanto, sinabi ni Arya na aalis siya kasama si Hughes at ngumiti kay Ryoma bago umalis. Sa Adventurers Guild, alam ng lahat ng sundalo na magbubukas ang shop ni Ryoma ngayon. Nang magtanong siya kung paano nila nalaman, nakita niya ang isang karatula na nag-aanunsyo ng grand opening ng kanyang shop at sinabi ng lahat ng adventurers na bibisita sila sa shop niya pagkatapos ng kanilang trabaho. Nakita ni Ryoma na tinutulungan siya ng guild kaya naisip niyang tulungan din sila. Tinanggap niya ang quest na Gathering the Herbs. Nag-alinlangan si Marlene kung sigurado ba siya na mag-a-adventure pa rin lalo na't marami siyang posibleng customer sa shop ngayon pero matibay ang loob ni Ryoma. Alam niyang mas malaki ang magiging kita ng negosyo niya kumpara sa napakalaking tip ni Elise. Pagkalipas ng ilang oras ng paglilinis sa kuweba at pagkuha ng mga herbs, pumunta siya sa guild para kunin ang kanyang bayad, ngunit nakita niya ang mahabang pila sa labas ng shop. Napagtanto niyang kailangan niyang tumulong agad, kaya nag-teleport siya sa likod ng counter. Sinabi ng kanyang mga assistants na lahat ay nagtipon sa unang araw at sinabi sa kanya ng mga tao na ang mga adventurers ang nagpakalat kung gaano kaganda ang presyo at serbisyo ng shop niya dahil sa malaking demand. Nagsimulang magmadali si Ryoma. Pinagpatuloy niya ang paglilinis ng mga damit at pagplantsa ng mga ito gamit ang mga slimes, pati na rin ang paglilinis ng mga armor, at nagtrabaho siya hanggang matapos ang buong araw. Nang mapansin niya, na-realize niya na walang pahinga ang mga slime sa buong araw, kaya sinabi niya na kailangan niyang kumuha ng karagdagang empleyado para makapagpahinga rin sila. Sinabi ni Carla na makipag-usap siya sa guildmaster ng merchants para humingi ng tulong sa pag-recruit ng mga tao. Kaya sa gabi, pumunta si Ryoma sa guild at hiningi ang tulong ng matandang babae upang makahanap ng mga bagong empleyado. Pumayag itong tulungan siya. Sa gabi rin, nagulat si Reinhardt nang marinig kung gaano kaepektibo ang mga cleaner slimes. Sa puntong iyon, pinaalalahanan siya ni Ryoma na ang tanging bagay na hindi niya kayang linisin ay ang kapangitan sa mukha nito, isang direktang insulto. Sinabihan siya ni Reinhardt na pumunta sa anime convention sa bayan dahil puno raw iyon ng mga lalaking mukhang matagal nang hindi naliligo. Kapag nakumbinsi raw niya ang mga ito na may asawang yayapak sa kanila kapag malinis sila, magiging bilyonaryo siya sa loob ng isang taon. Napaisip si Ryoma na mukhang isa rin si Reinhardt sa mga tinatawag na men of culture. Habang papatulog na siya, binati siya ni Eli Arya ng magandang gabi. Habang nakahiga sa kama, naalala ni Ryoma na dati ay buong gabi siyang nagtatrabaho at natutulog na parang patay sa sobrang pagod. Ngayon, natutulog siya araw-araw na may pakiramdam ng kasiyahan at katuparan. Kasing tagumpay ng una ang ikalawang araw.
Nagulat ang isa sa mga babae nang matanggal kahit ang pinakamatitigas na mantsa. Pagbalik ni Ryoma sa Merchants Guild, sinabi ng matandang babae na nakahanap siya ng grupo ng mga taong pwedeng magtrabaho para sa kanya. Ngunit nang makita niyang lahat sila ay galing sa isang brothel, nag-alinlangan siya kung magiging maayos ang resulta. Nagpakilala si Ryoma bilang may-ari ng shop at ipinaliwanag na magtatrabaho sila kasama ng kanyang mga slime. Halos sabay-sabay na tumayo ang lahat at umalis habang tinatawag siyang pangit. 2 tao lang ang naiwan at pareho silang handang magtrabaho. Tinanong ni Ryoma ang kanilang mga pangalan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Faye kasama ang kanyang anak na si Lily. Sinabi ni Faye na ang problema lamang ay ang bali niyang paa. Hindi ito naging issue para kay Ryoma dahil alam niyang kayang pagalingin iyon ng kanyang healing slimes. Tinanong niya kung ano ang gusto nilang maging sahod, ngunit simple ang kanilang sagot, gusto lang nilang mamuhay ng tahimik at payapa. Nagtanong sila kung may alam ba si Ryoma na lugar kung saan sila pwedeng matulog kahit isang gabi lang. Sinabi ni Ryoma na maaari silang manatili sa mga dormitoryong ipinagawa niya. Ngunit may isa pa siyang tanong, napansin niyang may tinatago silang mga nakamamatay na sandata. Nagulat sina Faye at Lily, kaya inamin ni Faye na dati silang mga assassin ngunit matagal na silang huminto sa ganoong trabaho. Alam din ito ng matandang babae at sinabi niyang galing sila sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Lily na nawala ang kanilang tahanan sa nakaraang digmaan. At habang nagmimina si Faye ay gumuho ang kuweba at nadaganan ang kanyang paa. Ito ang dahilan kung bakit napunta sila roon. Nagulat sila na may nakapansin sa kanilang mga nakatagong kakayahan at pakiramdam nila ay may kakaiba kay Ryoma kumpara sa ibang taong nakilala nila. Inisip ni Ryoma na ang tinutukoy nila ay ang kanyang mukha, ngunit sinabi na lamang niya na maaari silang magsimulang magtrabaho kailanman nila gusto. Tinanong din niya kung maaari silang maging mga bodyguard ng kanyang shop. Masaya silang pumayag, kaya tinanggap sila ni Ryoma at kinamayan. Sinabihan ng matandang babae si Faye na ibalik sa lagayan ang kanyang espada, ngunit sumagot si Faye na maaari muna niya itong ipatikim bago niya ito isauli. Pagbalik nila sa shop, nagulat ang dalawa sa dami ng tao at sa kasikatan nito. Pagpasok nila, ipinakilala ni Ryoma ang dalawang bagong manggagawa kina Carla at Callum, at agad silang nagsimulang magtrabaho kasama ang mga slime. Pagtatapos ng araw, sinabi ni Carla kay Ryoma na mas dumami pa ang mga bumisita dahil nagugustuhan ng lahat ang kanyang serbisyo sa paglilinis. Dahil nagtitiwala na siya kina Faye at Lily, dinala niya ang mga ito sa ibang silid. Habang nakahiga si Faye at nakataas ang kanyang paa, binuksan ni Ryoma ang kanyang dimensional home at naglabas ng 2 healing slimes na sinabi niyang kayang pagalingin ang kanyang mga sugat. Sa harap nila, nagsimulang pagalingin ng mga slime ang kanyang paa hanggang sa muli niya itong magamit. Nagulat si Faye nang muli niyang magamit ang kanyang paa. Halos maiyak si Lily, at nagpasalamat si Faye kay Ryoma dahil binago nito ang kanyang buhay. Kahit sinabi ni Ryoma na gusto lang niyang tumulong, ipinaliwanag nila na nawala ang lahat ng kanilang pera nang tumakas sila mula sa kanilang bansa. Ninakaw ng mga gwardya ang ipon nilang nakalaan sana para sa operasyon ni Faye, kaya nawala na siya ng pag-asang makalakad muli. Nangako siya na babayaran niya balang araw ang utang na loob na ito. Kinagabihan, ipinakita ni Ryoma sa kanila ang kanilang dormitoryo. Namangha sila sa ganda ng silid na kumpleto sa gamit. Hindi na maalala ni Lily kung kailan siya huling nakatulog sa isang kama. Samantala, nagulat si Ryoma nang makita kung gaano kalaki ang kinita ng kanyang washing business. Sinabi ni Carla at Callum na maaari pa itong kumita ng mas malaki kung magpapalawak siya sa ibang mga lungsod, ngunit para kay Ryoma ay masyado pang maaga para doon. Ipinaliwanag din niya na may karanasan sa militar sina Faye at Lily, kaya nais niyang taasan ang kanilang sahod bilang mga bodyguard. Nagpasalamat ang dalawa sa kanyang kabutihan, at doon nagtapos ang kanilang ikalawang araw ng negosyo. Kinabukasan, sinabi ni Eli Arya na nais man niyang tumulong sa negosyo, kailangan niyang pumasok sa paaralan. Binati niya si Ryoma ng good luck bago siya umalis. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumago ang negosyo, kaya nagpa siya si Ryoma na magluto ng pizza para may makain ng lahat tuwing break. Bumalik din si Mia kasama ang kanyang mga hayop upang magpalinis. Sinabi ni Mia na ito ang pinakamagandang pakiramdam na naranasan niya. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Carla kay Ryoma na doble ang kinita nila kumpara sa nakaraang araw. Dagdag pa ni Lily, mas lalo pang lalago ang kanyang negosyo. Dahil dito, napagtanto ni Ryoma na kailangan na niyang mag-hire ng mas marami pang tao. Naisip din niyang kumuha ng isang cook, ngunit hindi agad naunawaan ng iba kung bakit niya yun gagawin. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makakain ng masarap ang kanyang mga empleyado tuwing break upang manatili silang maayos ang pakiramdam. Nagulat ang lahat sa kung gaano niya kagandang tratuhin ang kanyang mga manggagawa. Kinagabihan, sinabi niya sa matandang babae mula sa Merchants Guild na kailangan niya ng 3 pang empleyado.
Kabilang ang isang cook. Sinabi nitong hahanapan siya ng mga maaaring tumulong. Kinabukasan, nadagdagan ng kanyang shop ng tatlong babae, sina Fina, Elia, at Maria, pati si Jane. Galing sila sa karatig na nayon. Nagpakilala naman si Selma bilang cook na dati nang nagtrabaho sa isang inn. Lumipas ang isang linggo mula nang magbukas sila at patuloy na lumalakas ang kanilang negosyo. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Eli Arya ang asul na slime at tinanong kung ano ang kinakain nito. Ipinaliwanag ni Ryoma na pinapakain niya ito ng mga piraso ng bakal dahil umaasa siyang mag-e-evolve ito bilang isang iron slime. Nagtaka rin siya kung bakit mas madalas na ngayon si Ryoma sa minahan, kaya sinabi nito na lihim siyang gumagawa ng armor para sa mga sundalo. Tinanong ni Eli Arya kung maaari siyang sumama. Pagdating nila roon, sinabi niyang gusto niya ng tahimik na lugar kung saan siya makakatugtog ng violin dahil nais niyang makahuli balang araw ng mga lemur bird sa tabi ng lawa. Nagsimula siyang tumugtog habang abala ang mga slime sa trabaho. Pagkatapos niyang tumugtog, sinabi ni Ryoma na handa na siyang ipakita ang mga manikang ginagawa niya. Sa harap niya, ginamit niya ang kanyang earth magic upang hubugin ang isang block at gawing manikang kamukha ni Eli Arya. Nang iabot niya ito, sinabi ni Eli Arya na iingatan niya iyon habang buhay. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, nagulat ang lahat nang makita ang mga estatwang kamukhang kamukha nila. Napansin pa ng butler na kahit ang likod ng mga maid ay eksaktong-eksakto ang pagkakagawa. Nagtaka si Reinhardt kung bakit ganoon siya kapangit, ngunit nakiusap si Eli Arya kay Ryoma na gumawa rin ng manikang kamukha niya para hindi nila maramdaman na magkahiwalay sila kapag nasa paaralan siya. Lumipas ang mga araw na patuloy na nagsisikap ang mga slime sa shop habang ang mga cave slime naman ay gumagawa ng matitibay na armor. Nagpasya si Ryoma na palakasin pa ang kanyang mga slime at bumuo ng isang makapangyarihang hukbo. Para sa sarili niyang pagsasanay, sinubukan niyang makipaglaban sa King Slime, ngunit sa tuwing susugod siya upang umatake, madali siyang napipigilan nito. Nang ihampas ng slime ang galami nito, agad siyang nagcast ng pader upang harangin ang atake. Nang tumalon ito papalapit, mabilis siyang umiwas at nag-teleport papunta sa slime upang gumanti. Makalipas ang ilang oras, handa na ang tela. Ngunit napansin niyang nagsisimulang mag-evolve ang isang normal na slime sa harap niya. Nagbago ito at naging iba kumpara sa metal slime, at doon niya napagtantong isa na itong iron slime. Naunawaan niya na kapag pinapakain ng mga slime ng iba't ibang uri ng elemento, nagiging iba-iba rin ang kanilang anyo at kakayahan, at tuluyan niyang naintindihan kung paano sila nag-i-evolve. Sa shop naman, nagsimulang maghati-hati ang mga cleaning slime, kaya ipinaliwanag niyang mas bibilis pa ang paglilinis. Pagbalik niya sa pangunahing silid, nakita niyang nagtipon ang lahat para sa arawang ulat at inisip niyang baka nalulugi na sila. Ngunit nang tingnan niya ang report, nalaman niyang 3 beses ang itinaas ng kita nila sa araw na iyon dahil sa mga kasunduang nakuha nila mula sa mga kumpanyang nakapaligid sa kanila. Nagpasalamat siya sa lahat para sa sipag at dedikasyon nila, ngunit sa kanya napagtantong hindi pa niya sila nabibigyan ng kahit isang araw na pahinga. Napansin ng iba na namumutla siya, kaya humingi siya ng paumanhin dahil nakalimutan niya ang tungkol sa kanilang mga day off. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang magkaroon sila ng weekends off at halos maiyak ang lahat sa tuwa. Sinabi ni Carla na bihira talagang makakuha ng araw na pahinga sa trabaho at lahat sila ay humingi na rin ng paumanhin sa kanilang pamilya dahil hindi nila sila madalas nakikita. Ipinaliwanag naman ni Faye na karamihan sa mga manggagawa ay inaabuso sa mababang sahod at minsan ay inilalagay pa sa panganib ang kanilang kaligtasan. Kinabukasan, bumalik siya kay Marlene para sa mga quests, ngunit sinabi nitong may espesyal na quest siya para sa kanya. Sa labas ng pier ng CM, may isang party na nakakuha ng bagong uri ng slime. Ngunit kahit ang Tamers Guild ay tumangging bilhin ito. Napagtanto ni Ryoma na ito ang pagkakataon niya para makabili ng bagong slime, kaya nagpunta siya sa lugar kung saan ito ibinebenta. Pagdating niya sa loob ng abandoned shop, napansin niyang nasa maling bahagi ng bayan siya, ngunit lumapit siya sa isang grupo ng mga lalaking umiinom ng PG grape juice. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang tamer at adventurer, ngunit tinawag siya ng isa sa kanila na mahina at naglalaro lang. Nang subukang humingi ng paumanhin ang kaibigan nito, sinabi ni Ryoma na alam niya ang kwento kung gaano sila kaina sa pagbebenta ng slime. Ngunit niyakap siya ng lalaki at mukhang handa na siyang hampasin si Ryoma. Sa halip, umiiyak siya at sinabi na pakiramdam niya ay tanga siya na naglakbay mula sa kanilang homeland para ibenta ang slime na hindi mabebenta. Nakita ni Ryoma kung bakit kailangan magmaneho ng maingat o baka mahuli. Nang dinala siya ng mga kaibigan ng lalaki, tinanong siya ng kanilang leader kung bakit siya napunta roon. Sinabi ni Ryoma na gusto niyang bilhin ang slime. Nagulat sila sa balita, ngunit sinabi ng Tamer Guild na walang halaga ang slime. Kaya tinanong nila si Ryoma kung magkano ang handa niyang bayaran.
Sinabi ni Ryoma na gusto muna niyang makita ang slime bago magdesisyon. Nang ibalik ng lalaki ang slime, napansin ni Ryoma na ito ang unang liquidy slime na nakita niya. Pagkatapos niyang isara ang takip, sinabi niya na babayaran niya ito ng dagdag at inalok ang 2 gintong barya. Nagtaka ang mga lalaki kung saang mayamang pamilya siya isinilang, pero tinanggap nila ang pera ng walang tanong. Pagdating niya sa cave, nagpa siyang pakawala ng slime at i-activate ang tamang contract. Gamit ang kanyang magic, na-tame niya ang slime at natuklasan niyang ito ay isang bloody slime. Napagtanto niya na kailangan itong dumurog ng dugo ng hayop para mabuhay. Nang pakawalan niya ito sa isang daga, nakita niyang pumasok ang slime sa loob ng daga at sinipsip ang lahat ng dugo bago lumabas. Napagtanto niya na magiging kapaki-pakinabang ito sa pagkain ng hayop at tinanggap niya ito sa kanyang pamilya. Ilang araw matapos ang pagpapatakbo ng shop, bumalik si Alice sa kwento para sa plot development. Sinabi niya kay Ryoma na matututuhan niyang i-connect ang kanyang sensation sa isang familiar tulad ng mga ibong dinala nila. Bagamat gusto nilang ibahagi ang sensation sa mga slime. Sinabi ni Reinhardt na hindi nila mararamdaman ang anuman, kaya mas walang silbi ang mga ito kaysa kay Alice sa kama. Pagkatapos ay activate ang tamang contract sa familiar, sinabi ni Alice na mag-focus sa koneksyon nila sa mga familiar. Habang sinusubukan ni Ryoma na maramdaman ang nararamdaman ng kanyang familiar, naisip niya na parang isang VR system ito. Hindi nagtagal, nagsimulang makita ni Ryoma ang kanyang sariling refleksyon. Nagsimulang makaramdam si Ryoma na parang mauuntog ang kanyang tiyan. Sinabi ni Reinhardt na ganoon din ang pakiramdam niya tuwing nakikita si Elise, pero para ayusin ito, pinipikit niya ang mata at iniisip ang ibang bagay. Sinabi niya kay Ryoma na gawin din yon. Pagkapikit ni Ryoma, nakita niya lamang ang field of vision ng ibon, ngunit nagulat siyang nagtagumpay si Eli Arya sa kanyang unang pagtatangka. Matapos iyon, nagulat si Reinhardt na natapos ni Ryoma ang spell ng mabilis. Sinabi ni Elise na sanay siyang matapos ni Reinhardt ang spell ng mas mabilis. Para ipakita kung paano siya nakaka-compensate, nagpa siyang i-summon ng kanyang maliit na Fenrir, ang mga descendants ng legendary wolf. Kahit mas maliit ang mga ito, sinabi niyang mas matindi ang tadyak ng mga kuko nila at mas matagal ang tibay kumpara sa kahinaan ni Reinhardt. Sinabi rin niya na nakatame na siya ng higit 20 Fenrir at may higit 100 wolf-type familiars dahil gusto niya ang mga hayop na namamayagpag sa gabi. Nagtaka si Reinhardt at sinabi na hindi siya nangamba at wala siyang inferiority complex. Pero pinaalalahanan siya ni Elise na dati siyang ipinagmamalaki ang kanyang espada para itago ang isa pa niyang tinatago. Napansin ni Eli Arya na may iniisip si Ryoma, kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Ryoma na pagod na siya sa paulit-ulit na pagsasabi na hindi siya interesado sa sinasabi niya. Ibinunyag naman ni Elise na ang ama niya ay may 20th Dragon-type familiars. Ipinaliwanag niya na matapos niyang matame ang kanilang leader, napasailalim din sa kanya ang lahat ng tagasunod nito. Makalipas ang ilang araw ng pagbebenta ng mga water-resistant na damit, malapit nang magsimula ang pagdami ng Grell Frog at determinado si Eli Arya na mahuli ang mga lemur bird na lumilitaw sa lawa. Habang ginugugol niya ang gabi sa pagtugtog ng gitara, naisip ni Ryoma ang kagustuhan ni Eli Arya na mahuli ang mga ibon. Doon niya napagtanto na pagkatapos ng araw na iyon ay maghihiwalay din sila. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pagtugtog upang maibsan ang lungkot. Nang dumating ang inaabangang araw, nakita nila ang daan-daang lemur bird na sabay-sabay na lumilipad habang hinuhuli ang mga Grell Frog. Kasabay nito, maraming tao rin ang nangangaso ng mga palaka upang kumita. Ipinakita ni Reinhardt ang isang tao na sinusubukang item ang isa sa mga ibon. Nagsimula itong tumugtog ng plauta, ngunit hindi naging maayos ang tunog. Nang mabaygo, sinubukan ng adventurer na atakihin ang mga ibon. Ngunit mabilis silang lumipad palayo at nagpakawala ng wind cutter patungo sa kanya. Nagpa siya si Ryoma na protektahan siya gamit ang kanyang earth wall, ngunit may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw at nagsimulang magpahina sa mga tao sa paligid hanggang sa isa-isa silang bumagsak. Hinanap ni Ryoma ang pinagmulan ng tunog at nakita niyang isa sa mga ibon ang may gawa nito. Agad siyang gumamit ng sound barrier upang mapigilan ang epekto nito sa iba. Unti-unti niya itong naitaboy at sumunod na ring lumipad palayo ang iba pang mga ibon. Nang makabangon ang lahat, sinabi ni Rainbuck na ang ibon ay isang nightmare lemur, isang nilalang na kayang gumamit ng dark magic upang ilubog ang mga tao sa kanilang pinakamasasamang takot at mawalan ng malay. Nagtaka si Ryoma kung bakit hindi siya naapektuhan hanggang sa maalala niyang mayroon siyang mental pain resistance skill. Gayunpaman, napagtanto niyang kailangan niyang maging mas maingat mula ngayon upang maiwasan ang ganoong uri ng espiritual na pag-atake. Kahit lumipad na ang mga ibon, determinado si Eli Arya na maghintay hanggang sa bumalik ang mga ito. Habang papalapit ang gabi, sinabi ni Eli Arya na malapit na silang maghiwalay at napaisip si Ryoma kung ano ang dapat niyang sabihin.
Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Elise na hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na sila magkikita muli, at nalungkot si Ryoma dahil naunahan siya nito sa sasabihin. Idinagdag niya na siguradong susulatan niya siya ng mga liham. Biglang tinapak ni Hughes ang likod ni Ryoma at sinabihan siyang yakapin man lang si Eli Arya. Ngunit sinabi ni Ryoma na tungkulin nitong pigilan ang ganoong sitwasyon at tila handa ng sugurin ni Reinhardt si Hughes. Para mapatahimik ang lahat, pinatulog ni Ryoma si Hughes sa isang suntok. Namula si Eli Arya habang si Reinhardt ay mukhang malapit ng magalit. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga Lemur Bird at handa na si Eli Arya na tugtugin ang kanyang violin para sa kanila. Tumugtog siya ng ilang minuto at mahigit 10 ibon ang lumapit at pumila sa harap niya. Paglapag ng mga ito, isa-isa niya silang natim at natuwa siyang sa wakas ay natupad ang kanyang layunin. Sumunod naman si Ryoma. Tinugtog niya ang kanyang gitara at hindi nagtagal ay napansin niyang maging ang Nightmare Lemur ay handa ng magpatim sa kanya. Paglapag ng mga ibon, matagumpay niyang nakumpleto ang kanyang tamang contract sa kanila. Nais malaman ng butler kung anong uri ng ibon ang natim ni Eli Arya. Nang i-appraise niya ito, natuklasan niyang isa itong bihirang ibon, ang Phantom Lemur Bird, na gumagamit ng light magic sa halip na dark magic. Nagulat ang lahat nang makita ang dalawang pinakabihirang uri ng ibon ng sabay. Pagbalik nila, naghanda sila ng isang farewell party dahil malapit na silang umalis. Habang tumutugtog si Eli Arya ng plauta, napagtanto ni Ryoma na malapit nang matapos ang kanilang pagsasama sa paglalakbay. Bago matulog, tinanong ni Ryoma si Eli Arya kung may mga kaibigan ba siya sa kanilang paaralan. Sinabi niyang wala dahil karamihan ay natatakot sa mga taong may napakalakas na magic. At nang may isang batang lalaki na nagtangkang turuan siya kung paano gamitin ang magic isang araw. Aksidenteng na-freeze ni Aliyah ang isang kaklase. Kahit agad niya itong naibalik sa dati, inakala ng lahat na sinadya niya iyon kaya nagsimula silang umiwas sa kanya. Matapos niyang ikwento ang nangyari, napaisip siya kung natatakot na ba sa kanya si Ryoma. Ngunit sinabi ni Ryoma na hinding-hindi siya matatakot dahil malinaw na wala naman siyang balak manakit ng kahit sino. Saglit namang napaisip si Ryoma kung baka tingin sa kanya ni Aliyah ay isa siyang kakaiba at palaboy, pero agad niya itong pinabulaanan. Hindi raw niya kailanman iisipin iyon tungkol sa kanya. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Aliyah na may huli pa siyang ibibigay. Nang buksan ni Ryoma ang kahon, tumambad ang isang kwintas na may ruby, regalo sa kanya noong ika-10 kaarawan niya. Taglay nito ang napakalakas na mahika. Nag-alangan si Ryoma dahil pakiramdam niya ay masyado itong mahalaga para tanggapin, pero ipinaliwanag ni Aliyah na gusto niya muna itong ingatan ni Ryoma upang maprotektahan siya hanggang sa muli silang magkita. Napagtanto ni Ryoma na madalas niya itong asarin noon, kaya bilang pagbawi ay binigyan niya si Aliyah ng cleaner slime at scavenger slime. Sinabi rin niyang hindi naman siya pangit. Napatawa si Aliyah sa regalo at nangakong aalagaan niya ang mahahalagang familiars ni Ryoma. Biniro pa niya ito na siya talaga ang mukhang pangit sa kanilang dalawa. Pagsapit ng umaga, isa-isa silang nagpaalam kay Ryoma. Pinakaapektado si Elise dahil mamimiss niya ito. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Araria na simula ngayon ay tawagin na siya sa pangalang Aliyah at huwag na huwag siyang kakalimutan. Hindi raw yun Palem, kundi si Yu. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa karwahe. Habang papalayo sila, sigurado siyang magkikita pa silang muli at nagsimula siyang tumugtog ng kanyang plauta.